Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng bagay? Na ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan sa mundo? Ang sabi nila hindi mabibili ng pera ang kasiyahan at ganon din ang totoong pagmamahal. Marahil ilan sa mga taong mapera ay naniniwala na ang salapi ay makakabili ng kahit anong material na bagay na ikakasaya nila, ngunit kailanman ay hindi mabibili ang tunay at wagas na pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, ngunit paano kaya kung may madidiskubre kang isang madilim na lihim na may kinalaman sa taong pinakamamahal mo? Ano ang gagawin mo? Kakamuhian mo ba siya o patuloy pa ring ibigin sa kabila ng madilim niyang sekreto at pagkatao? 6 na taon na ring magkarelasyon sina Luisa at Benjo. Sa loob ng 6 na taong iyon ay maraming mga ups and downs na ang pinagdaanan nila. Halintulad sa ibang magkarelasyon ay nag-aaway din sila, nagkatatampuhan at nagkakaselosan, ngunit ang lahat ng iyon ay nagawa nilang lampasan. Sa kabila ng mga pagsubok na kapwa nila pinagdaanan, ay mas nanaig pa rin sa kanila ang bugso ng damdamin, ganyan nila kamahal ang isa't isa. Una silang nagkakilala sa Pasig. Noong mga panahong iyon ay nagtatrabaho bilang driver ng trucking si Benjo, samantalang katulong naman si Luisa sa isang maliit na karinderya kung saan laging dinadayo ng binata dahil sa sarap ng mga putaheng iniluluto nila. Doon nakilala ni Benjo ang dalaga. Noon ang una ay normal lang ang pareho nilang naramdaman, ngunit mapaglaro nga naman ang tadhana dahil ang tadhana mismo ang gumawa ng paraan upang paglapitin silang dalawa. Kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Mag-isang tinatahak ni Benjo ang daan pauwi sa kanila nang nakita niya si Luisa na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Duguan ang babae at may mga galos. Noon ang una ay hindi niya agad nakilala ang babae dahil sa madilim ang bahagi ng kalsadang iyon, ngunit nang isugod niya ito sa hospital, ay napagtanto niya na si Luisa pala ay isa sa mga katulong sa karinderyang kinakainan niya. Doon sila unang formal na nagkakilala at naging simula ng pagkakaibigan nila hanggang sa kalaunan ay nahulog si Benjo sa dalaga at nag-akyat ng panliligaw. Napangiti na lamang si Benjo matapos niyang naalala ang nakaraan. Naroon siya sa pangpang ng ilog at matiyagang hinihintay ang pagdating ng kanyang nobya. Napag-usapan kasi nila na magkita at mag-date na rin. Naaalala pa niya nung mga panahong umuwi si Luisa sa lugar nila sa Capiz. Halos hindi siya makatulog at makakain ng maayos ng mga panahong iyon kakaisip sa dalaga. Nag-uusap naman sila sa pamamagitan ng text and call, subalit hindi niya matiis na mapalayo sa kanya ang babae, kaya makaraan ang ilang buwan ay nag-resign si Benjo sa pinagtatrabahuhan niya at sinundan si Luisa sa probinsya nila. Benjo, pasensya ka na, ngayon lang ako. Inutusan pa kasi ako ni nanay na bumili ng mga pansahog niya sa kanyang niluluto. Napanguso si Luisa matapos niyang ipaliwanag sa binata kung bakit siya nahuli. Napangiti si Benjo at pagkaraan ay hinila ang kasintahan, saka mahigpit na niyakap. Kahit hindi na magpaliwanag sa kanya ang nobya, ay hindi pa rin siya magagalit at isa pa ay handa siyang maghintay para rito. Makikita lang niya ang nobya ay buo na ang araw niya. Nakakabaliw nga naman talaga ang pag-ibig.
Naipakilala na rin ni Luisa ang binata sa pamilya nito at ramdam ni Benjo na tanggap naman siya ng mga ito dahil minsan man ay hindi siya nakarinig ng masama sa mga ito laban sa kanya. Parehong legal na sila both sides. Noong nasa Pasig pa sila ay naipakilala na rin ni Benjo ang dalaga sa tiyaela niya, ang guardian niya at tumatayong pangalawa niyang magulang. Maagang naulila si Benjo sa mga magulang. 6 na taong gulang siya noon nang ma-diagnose ang nanay niya sa sakit na leukemia at nang tumungtong siya sa 3 anyos ay inatake naman ang ama niya sa puso dahilan ng pagpanaw nito. Lumaki si Benjo sa Ilocos Sur, ngunit nang maulila siya sa mga magulang ay kinupkop siya ng kanyang biyudang tiyahin na si Tia Ella. Kamusta pala si Tia? Pagtutukoy ni Benjo sa nanay ng nobya. Nalaman kasi niyang inatake ito ng asthma nung nakaraan. Naglalakad-lakad na sila ng mga sandaling iyon sa tabi ng ilog. Mabuti na lamang at 4:30 na ng hapon ng sandaling iyon, kaya hindi maaraw. Okay naman na si nanay, nakakapagluto na nga siya, subalit inaalayan pa rin naman siya ni Kuya Leo. Tugon ni Luisa, nagkwentuhan pa silang dalawa bago napagpasyahang mag-ikot sa bayan. Napag-usapan din nila na bumili ng kakanin dahil binabalak din ni Benjo na dalawin ang mga magulang ni Luisa. Simula kasi nung nakahanap siya ng trabaho sa Capiz, ay hindi na siya nakadalaw pa sa mga ito. Nibihira na lamang din sila magkita ng kanyang nobya. Pasado 5:00 na ng hapon nang matapos sa pag-ikot sa bayan ang magkasintahan. Nakapamili na rin sila ng mga kakailanganin nila at maging ng kakanin na paborito ng mga magulang ni Luisa. Habang nag-ikot nga sila sa bayan ay marami pang mga tao ang napapahinto at napapatingin sa kanilang dalawa. Hindi naman na bago iyon kay Benjo dahil nung una niyang makarating sa Capiz at nang mamasyal sila ng nobya ay marami na ang mga werdong tao na napapatingin sa kanila. Nung una ay nawewerduhan at nagtataka si Benjo sa mga ito, ngunit nang ipaliwanag ng kasintahan na ganun talaga ang mga tao sa kanilang lugar pag may bagong dayo ay doon siya tuluyang naliwanagan. Nang matapos sa pamimili ay dumaan pa sila sa isang shop ng sorbetes bago umabang ng tricycle. May kalayuan kasi ang baryo nila Luisa sa bayan at kinakailangan mo pang sumakay ng tricycle bago ka makarating. Sa pinakadulo ng baryo nakatira ang pamilya ni Luisa. May pagkaliblib na lugar ang bahagi ng nasabing baryo at bilang lang ang mga pamahayanan naroon. Kagaya ng palaging eksena, hindi pa man tuluyang nakarating ang magkasintahan sa kanilang pupuntahan ay napahinto na ang tricycle at sinabing hindi na niya maihahatid pa ang dalawa sa loob. Nabakasan ng binata ang pagkabalisa at takot sa mukha ng tricycle driver. Hindi iyon ang kauna-unahang beses na nakitaan niya ng takot ang mukha ng isang driver sa tuwing nagpapahatid sila sa baryo. Hinabilinan pa niya si Benjo na mag-iingat sa lugar na iyon bago nagmamadaling umalis. Walang nagawa ang dalawa kundi ang lakarin ang masukal at madilim na daan pauwi sa bahay nila Luisa, dala-dala ang kanilang mga pinamili. Habang naglalakad silang dalawa ay nagkwentuhan pa sila hanggang sa naitanong ni Benjo kung bakit bihira lang ang mga tricycle driver na pumasok sa baryo nila. Sinagot naman siya ng dalaga na marahil ay natatakot ang mga ito dahil sa mga aswang na ikinatawa ni Benjo.
Simula pagkabata ay palaging naririnig na ni Benjo ang tungkol sa mga aswang, ngunit ni isa ay wala pa siyang nakita, kaya hindi siya naniniwala sa mga ganong klase ng nilalang. Sabi nga nila, to see is to believe. Kumagat na ang dilim ng tuluyang nakarating sina Benjo sa bahay ng nobya niya. Naabutan pa nga niya ang tatay ni Luisa na nagsisibak ng panggatong sa labas, at nang napansin nito ang presensya nila ay napahinto ito sa ginagawa. Agad namang binati ni Benjo ng magandang gabi ang ama ni Luisa na ikinangiti ng lalaki. Kinamusta pa siya ng tatay ni Luisa bago sila sinabihang pumasok na sa loob. Hindi pa man tuluyang nakapasok sa loob ng bahay ang magkasintahan, ay sinalubong agad sila ng nanay ni Luisa. May dala-dala pang sandok ang ginang hudyat na nagluluto ito. Mula sa labas ng bahay ay naamoy na rin ng dalawa ang masarap na putaheng niluluto ng ginang. Agad namang inakay ng ginang ang binata at nobya nito papasok sa loob ng bahay. Masayang ibinigay pa ng magkasintahan ang pasalubong nilang mga kakanin. Hindi nagtagal ay umalis din ang nanay ni Luisa at bumalik sa kusina upang ipagpatuloy ang naudlot nitong pagluluto, samantalang dumiretso naman ang dalawa sa silid ni Luisa upang doon magpalipas oras. Pasado alas 8 na ng gabi nang tawagin ng nanay ni Luisa ang magkasintahan upang maghapunan. Nang makarating ang dalawa sa hapagkainan ay naabutan pa nilang nagsasalin ng tubig ang nakakatandang kapatid ni Luisa na si Leo, at sa ayos nito ay halatang kakauwi lang niya. "Nandito ka pala, Pire. Musta? Kakatapos ko lang maglaro ng basketball." Tugon ng Kuya Leo ni Luisa matapos siyang tanungin ni Benjo kung bakit tila ay pawis na pawis ito. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa dahil nang makabalik ang nanay ni Luisa dala-dala ang kanin ay nagsimula na rin silang kumain. Maraming mga putahe ang nakahapag sa mesa at ang lahat ng putahe ay mga gulay at isda. Hindi naman na bago yun kay Benjo dahil ang sa pagkakaalam ng binata ay vegetarian ang kanyang nobya at maging ang pamilya nito, ngunit ang nakakapagtataka lang ay kung bakit hindi mahilig ang mga ito sa bawang at asin. Lahat kasi ng mga putaheng niluluto nila ay hindi nila nilalagyan ng asin at bawang, nilalagyan naman nila ng toyo at iba pang sangkap sa pagluluto, kaya kahit papaano ay may malasahan sila. Habang kumakain ay nagkwekwentuhan pa sila at nagkakabiruan. Kinamusta rin ng pamilya ni Luisa ang tia Emily ng binata. Ramdam na ramdam ni Benjo ang mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ng nobya. Nang matapos sila sa paghahapunan ay nagpresenta pa ang binata na siya na lamang ang magliligpit at maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Noong una ay hindi pa siya pinayagan ng mga ito dahil kung tutuusin ay bisita pa rin siya, ngunit dahil sa kakulitan niya sa huli ay pinayagan din siya ng mga ito. Hindi na ni Benjo hinayaan na tulungan pa siya ng nobya. Naiwang mag-isa si Benjo sa loob ng kusina't abala sa paghuhugas ng mga pinagkainan nila. Nang matapos ang binata sa paghuhugas ng mga plato at dumiretso siya sa labas ng bahay. Binabalak niya sanang magpahangin muna sa labas, ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalabas ay narinig niya ang usapan ng mga magulang ng kanyang nobya sa sala. "Ano ba ang binabalak mo, Luisa? Hindi ba't ipinakilala mo siya sa amin para sa gaganaping kaarawan ng lola mo?" Narinig niyang tanong ng nanay ni Luisa, kaya hindi niya maiwasan na magtaka kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito.
Hindi pa man nakakapagsalita si Luisa ay tuluyan nang nakarating si Benjo sa sala. Nagulat pa siya nang otomatikong napasulyap sa kanya ang mga ito. Hindi niya tuloy maiwasan na makaramdam ng pagka-awkward dahil sa paraan ng pagkatitig ng mga ito sa kanya. Tinanong pa siya ng nobya kung tapos na ba siyang maghugas, kaya agad naman siyang tumango bilang tugon. Nagtanong rin pabalik si Benjo sa kanila kung ano raw ba ang pinag-uusapan nila, kaya nagkatinginan ang mga ito, ngunit hindi nagtagal ay nagkatawanan din at sinabing balak nilang kumuha ng tiklon o payaso para sa gaganaping kaarawan ng lola ni Luisa sa Makalawa. Matapos ang pag-uusap nila sa sala ay pumanhik na rin sa loob ng kanilang tulugan ang magkasintahan. Kinabukasan din ng araw na iyon ay bumalik si Benjo sa kabilang baryo kung saan siya nangungupahan. Mabilis na lumipas ang mga araw, ngunit sa mga nakalipas na araw na iyon ay may napapansing kakaiba si Benjo sa kanyang nobya. Palagi na lamang itong walang imik at kung minsan ay nahuhuli pa niya itong madiing nakatitig sa kanya. Hindi niya alam kung namamalikmata lang ba siya, ngunit minsan na niyang nahuli na biglang bumaga ang mata ng nobya, ngunit agad din namang bumalik sa normal nitong kulay. Minsan niya rin ay nabibigla na lamang siya dahil sa biglaang pagsusulpot ng kanyang nobya. Nobya mo yun, Pierre. Naku, mag-iingat ka sa kanya at sa pamilya niya. Babala ni Anthon na ikinabigla ni Benjo. Kaibigan at katrabaho ni Benjo si Anthon. Nang araw kasi na iyon ay dinalaw siya ng kanyang nobya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Hindi naman ito nagtagal doon dahil agad ding umalis ang dalaga. Nagtatakang tinanong pa ni Benjo si Anthon kung ano ang ibig nitong sabihin, ngunit mas lalo siyang nagulat dahil sa sinagot ng binata. Hindi mo ba alam, Pierre? Kilala ang pamilya ni Luisa sa baryo nila at maging sa bayan dahil sa kakaibang pagkatao nila. Pamilya sila ng mga aswang, tugon ni Anthon na ikinatawa ni Benjo. Ang buong akala ng binata ay binibiro lang siya ng kaibigan. Napailing-iling na lamang si Anthon dahil hindi siya nito pinaniniwalaan, kaya sinabi na lamang niyang mas mabuting palagi siyang maging alerto at mag-ingat sa lahat ng oras. 2 araw bago sumapit ang kaarawan ng lola ni Luisa. Nagkataong kabilugan ng buwan ng gabing iyon at nakitulog na naman si Benjo sa bahay ng nobya. Mahimbing ang pagkakatulog ni Benjo ng gabing iyon nang bigla siyang nagising sa hindi malamang dahilan. Nang sulyapan niya ang pwesto ng nobya ang hindi niya ito nakita, wala sa tabi niya ang nobya. Napahikab pa si Benjo bago lumabas sa kanilang silid at tumungo sa kusina upang kumuha ng inuming tubig. Nagbabasakali rin siya na maabutan niya roon ang nobya, ngunit hanggang sa nakarating si Benjo sa kusina ay hindi pa rin niya nakita ang nobya. Malalim na ang gabi kaya hindi niya naiwasang magtaka kung saan pumunta ang nobya niya. Napabuntong hininga si Benjo saka uminom ng tubig. Nasa ganong posisyon si Benjo nang biglang may kumalampag sa bubungan. Sa sobrang lakas ng pagkalampag ay napatalon pa siya dahil sa pagkabigla at sunod-sunod na napamura. Hindi pa man siya tuluyang nakakaalis mula sa kanyang kinatatayuan, ay nakarinig na naman siya ng kaluskus. Napakunot noo si Benjo sa kanya ibinaba ang baso. Nagpasya siyang lumabas upang matingnan kung saan nagmula ang ingay na narinig niya. Nang makalabas si Benjo ay sumalubong sa kanya ang napakalamig na hangin at tahimik na paligid.
Iginala niya ang kanyang paningin sa labas, ngunit wala naman siyang may napansing kahina-hinala. Akmang babalik na sana si Benjo sa loob nang bigla siyang nakarinig ng sigaw at saklolo. Nagdadalawang isip pa ang binata kung susundan ba niya kung saan nagmula ang tinig na iyon o hindi, ngunit sa huli ay napagpasyahan na lamang niya na puntahan ang taong sumisigaw at humihingi ng saklolo. Dala-dala ang flashlight ay tinahak ni Benjo ang masukal na daan. Napadpad ang binata sa loob ng mapunong lugar. Kusa siyang napahinto ng masulyapan niya, hindi sa kalayuan ang isang nilalang. Noong una ang akala niya ay ligaw na hayop lang iyon, ngunit nang titigan niya ito ng mabuti ay doon lang niya napagtanto na aswang pala ang nilalang na iyon at dinudumog ang isang tao. Nakakatakot ang hitsura ng aswang at sa paraan ng pagkapatay nito sa biktima niya. Halos hindi makagalaw si Benjo mula sa kanyang kinatatayuan. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng aswang, ngunit ng mga sandaling iyon ay malakas ang kutob niya na aswang ang nilalang na nakita dahil sa nagbabagat kulay pula nitong mga mata. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalayan na lamang ni Benjo na tumatakbo na siya papalayo habang hinahabol siya ng aswang. Naunahan siya ng takot at pagkaduwag. Ilang beses pa siyang napasigaw at humingi ng saklolo, nagbabasakali siyang may makarinig sa kanya. Takbo ng takbo si Benjo habang sumisigaw hanggang sa tuluyan siyang nakalabas sa loob ng mapunong lugar, ngunit sa kamalasan ay hindi niya namalayan na may bato palang nakaharang sa dinadaraanan niya, dahilan kung bakit siya nadapa. Malakas na napadaing pa si Benjo nang sunggaban siya ng aswang at sunod-sunod na kinalmot sa mukha at braso. Sinubukan ni Benjo ang manlaban, ngunit masyadong napakalakas ang aswang nakaharap niya. Ang buong akala ni Benjo ay iyon na ang magiging katapusan niya ng gabing iyon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay namalayan na lamang ni Benjo na may isang nilalang na dumating at iniligtas siya. Gulat na gulat pa ang binata nang napagtanto niya na ang nilalang na nagligtas sa kanya ay isang babaeng aswang. Sa hindi malamang dahilan ay biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Benjo. Hindi niya alam kung dahil pa ba iyon sa takot o dahil sa pamilyar sa kanya ang pabangong naamoy niya mula sa babaeng aswang. Tigilan mo siya! Hindi ba't binalaan ko na kayo na huwag niyo siyang gagalawin kung ayaw niyong itakwil ko kayo bilang pamilya? Galit na sigaw ng babaeng aswang na mas lalong ikinalito ni Benjo. Isang malakas na ungol ang pinakawalan ng lalaking aswang na nangdumog kay Benjo bago ito nawala. Nang tuluyang nawala sa paningin ng binata ang lalaking aswang ay doon na niya tuluyang hinarap ang babae. Nang titigan niya ito ng mabuti ay doon siya natigilan. Luisa, aswang ka. Gulat ngunit nauutal na naisigaw ni Benjo. Kakaiba man ang anyo at hitsura ng kasintahan ay nakikilala pa rin niya ito. Nagulat si Benjo dahil sa kanyang nadiskubre. Halos hindi siya makapaniwala na ang babaeng mahal niya, na ang babaeng handa niyang ipagsigawan sa buong mundo ay isa palang aswang. Hindi niya lubos akalain na may nakakubli palang demonyo sa pagkatao ng kanyang nobya. Napako si Benjo sa kanyang kinatatayuan. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Ni hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at sasabihin. Nanatiling gulat na nakatitig lang siya sa nakakatakot na anyo ng kanyang aswang na nobya.
Sa tulong ng liwanag ng buwan ay malayang natitigan ng binata ang nagbabagat kulay pulang mga mata ng nobya. Magulo pa ang itim at mahaba nitong buhok na ang ilang hibla pa ay nakaharang sa duguan niyang mukha. Malagkit at nagniningning ang mga balat nito na animoy nakapaligo ng langis. Mahahaba ang mga ngipin at maging ang mga kuko ng dalaga. Ilang beses pang napaatras si Benjo. Maraming mga katanungan ang bumabagabag sa isipan ni Benjo, ngunit hindi niya kung alin sa mga ito ang unang sasagutan. Nagsimulang maantog ang kanyang mga tuhod. Muli niyang naalala ang mga haka-hakang narinig niya mula sa ibang tao tungkol sa pamilya ni Luisa. Muli niyang naalala ang paalala at payo ng kaibigan at katrabaho niyang si Anthon. Halos hindi siya makapaniwala na ang akala niyang biro lang at walang kabuluhang kwento ay totoo pala. Halos hindi siya makapaniwala na aswang ang nobya. Nagsimulang magpaliwanag si Luisa. Humingi siya ng tawad. Sinabi rin niya na hindi kagaya ng pamilya niya na karne, laman at dugo ng tao ang kinakain, ay tanging mga karne at dugo ng hayop lang ang kinakain niya. Napaluhan na lamang si Benjo dahil sa mga nangyayari. Aaminin niyang natatakot man siya sa dalaga, ngunit mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya para rito. May mga butil ng luha na namumuo sa mga mata ni Luisa, ngunit nagawa pa rin nito ang mapangiti. Hindi man niya gustuhing iwanan ang binata ay wala rin siyang magawa dahil alam niyang nanganganib na ang buhay ng binata, lalo na at binabalak ng pamilya niya na ihandog ang kasintahan sa lola niyang aswang para sa darating nitong kaarawan. Patawarin mo ako, Benjo. Hindi ko ginustong magsinungaling sa iyo. Maniwala ka, wala akong binabalak na masama laban sa iyo. Marahil ay nagbabalak kayo ako, ngunit ang nararamdaman ko sa iyo ay totoo. Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan, Benjo. Aswang ako, tao ka. Mahal mo ako, mahal kita, ngunit hindi tayo ang nakatadhana. May tamang babae rin na dadating para sa iyo. Ang tanging hiling ko lang ay maging malaya ka at masaya. Patawarin mo ako. Huling wika ni Luisa bago na lamang ito biglang nawala sa paningin ng binata. Iyon na ang huling beses at gabi na nagkita ang dalawa. Ilang beses na ring hinanap ni Benjo ang dalaga at maging ang pamilya nito, ngunit naglaho na ang mga ito sa baryo na parang bula. Walang may nakakaalam kung saan pumunta ang mga ito. Halos mabaliw si Benjo dahil sa pagkabigo sa pag-ibig. Minahal niya ng lubusan ang babae to the point na handa niya itong patawarin at ipaglaban. Nakakabaliw nga naman talaga ang umibig. Ilang buwan din ang hinagulgol ng binata sa paghahanap sa kanyang nobya na lingid sa kaalaman niya ay isa palang aswang, ngunit nabigo siyang hanapin ito. Makaraan pa ang 2 buwan ay bigong bumalik si Benjo sa Pasig. Hindi na muling nagkita pa ang dalawa. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na muling umibig pa si Benjo dahil ang puso niya ay nakakulong pa rin sa nakaraan. Hindi siya nawawala ng pag-asa na sana balang araw ay muli silang magkita ng dating nobya at sa pagkakataong iyon, matatakot man siya, ngunit mas mangingibabaw ang pagmamahal niya para sa nobyang aswang. Ipaglalaban niya ang pagmamahal niya para rito, kahit na buhay pa niya ang magiging kapalit. Tao man siya at aswang ang nobya ay handa niyang ipagsisiksikan ang sarili niya rito, makasama lang niya ito. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento,
Maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.